So ito attorney, umpisahan po natin yung atin pong talakayan about po dito sa Cybercrime Prevention Act. Unang tanong ko dito attorney, ano po ba yung, 6, I would say 6 na pinaka-common na cybercrime sa RA 10175, attorney? At ano yung pinakamataas or pinakagrabe na krimen dito na may pinakamalalang sentensya, attorney? In terms of pinaka-common, I don't have the exact statistics, ano, kasi we don't know what source we're going to use for ano yung pinaka-common. But based on what I know and based on what I experience also, yung pinaka-common na cyber crimes, kasi marami yan eh. Of course, isa dyan is cyber libel. Ano pa? May tinatawag tayong illegal access or hacking. Yung mga millennials, alam nila yan. Yung identity theft, kasama yan. Yung online scam o online fraud. Tapos may mga cyber sex tayo. Tapos may mga computer-related forgery. So, yung parusa, Bombokir, ay magdepende yan sa krimen, no? Pero sa mas mabigat na crimes, just like this one, yung cyber libel, ang kulong ay maaaring umaabot ng 12 years or higit pa. Depende sa batas at sa kaso at saka sa circumstances. Okay po. Okay po, 'yun. And, naku hindi pala ito basta-bastang, krimen, attorney ano. Pero dito attorney maitanong ko po, sunod kong katanungan, may naririnig kasi ako attorney yung tinatawag na double penalty. Ano pong ibig sabihin nito attorney? Totoo po ba yung double penalty sa cyber libel versus sa normal na libel, attorney? And ilang taon naman ang kulong dito? And kung merong piyansa or, I mean kung merong fine, ilan naman yung fine dito attorney? 'Pag FB post lang, attorney Abby. Okay, I'll give you the exact technical word na ginamit ng batas. It's not really double penalty. Kasi wala naman sinasabing double penalty. If you're going to say double penalty, that will imply double crime. And bawal naman sa atin kasi may double jeopardy naman tayo na bawal sa batas, it's constitutional. Yung exact term na sinasabi ng batas is 1 degree higher. I'll give you an example. So for example, yung penalty is like 4 years to 6 years. Yan yung sinabi ng batas sa revised penal code. Pag sinamahan mo ng internet, magiging 1 degree higher yan. So that will be, for example, 6 to 8. Diba? Yung original is 4 to 6. 4 to 6 years. So pag 1 degree higher, 6 years and 1 day to 8 years. Yun ang example ng 1 degree higher. But it's so hard to explain the technicalities kasi that will already be sa hukuman in the imposition of the penalty. So, yung exact word is not really double penalty, but sinabi dyan 1 degree higher. But yes, of course, mas mabigat ang parusa sa cyber libel kaysa sa ordinaryong libel because ginawa ito dahil kasamang internet, that is a qualifying circumstance. So kahit Facebook post, kahit TikTok pa yan, kahit Twitter pa yan, kung kumpleto ang elemento ng cyber libel, maaari pa ring makasuhan. Ang correct na period or insaktong haba ng kulong at halaga ng multa, it will be dependent sa kung anong imposable penalty ng batas. So yan ang sagot sa tanong na if ever double penalty and whether mas mataas to. It's not double penalty, it's 1 degree higher, but obviously it is more heavier penalty if you use the internet for the crime. Okay, very well said attorney. 'Yun, so wala palang ano, there's no such thing as, double penalty, 1 degree higher, okay? At least na-educate tayo mga kabombo ano. Pero dito, attorney Abby ano, maisunod ko naman na tanong, paano dun attorney sa ano, sa mga nangha-hack? Halimbawa, na-hack yung Facebook, na-hack yung Gmail mo, tapos ginamit 'yun sa pang-i-scam. Ikaw yung hacker sino ba dun attorney yung ano, yung liable? Ikaw po ba o yung hacker lang? Paano po ito patutunayan, attorney? Well, may sinasabi tayong
pag hindi ako yung gumawa, hindi ako liable. That's the basic rule na that's the foundation of criminal law. So pag nahack yan, of course, it may appear na ikaw yung talagang totoong account holder yung maging liable or kakasuhan, but that can be always a defense. So kung totoong nahack ang account mo and wala ka namang kinalaman sa scam, yung hacker as a general rule, siya talaga yung liable criminally, and not the person, the one who is holding the original account. Pero para mapatunayan na your account was really hacked, you can either report it immediately once you discovered na nahack yung account mo sa Facebook, sa Google, or sa mga bangko, di ba? If ever nahack yung mga bank accounts mo. And then one of the very ideal na process is, of course, yung password mo. Kailangan mong palitan ka agad. And then if you have evidence in the screen, you take screenshots sa mga conversations or sa mga email notifications or any other application notifications na makikita mo sa electronic device mo. And then, of course, you have to report immediately to the PNP or NBI cybercrime. Dito sa Cebu City, Bumbukir, may tinatawag kaming anti-cybercrime group dito sa Cebu City. So we go there immediately. Tapos doon kami magre-report. We take affidavits. We immediately preserve the data pagdating doon. Okay po, yun. At least nagkaroon din po kami ng idea regarding dito sa bagay na ito about sa hacking. Pero dito, attorney, puntahan natin yung yung about naman sa cyber libel itself. Paano, attorney, kung ganito yung situation? Halimbawa sa sa comment section may mga ad hominems doon eh. Sabi ng iba, pikon ka, magnanakaw ka, bading ka, yung mga ganun na term. Pangit ka, may mga ganun na term. Yun ba, attorney, maika-classify na ba yun as cyber libel? And kailan po ba yun nagiging kaso, attorney? Pagdating sa libel, it's the same principle, Bumbukir, way back in time nung wala pa yung internet, di ba? Nung unang panahon, ginamit yung newspaper, magazine sa pag-defame. Pero yung element sa sa comments, no, or sa post natin ngayon, it's the same thing. The question is whether the statement or the phrase used was defamatory or not. And you also have to check the whole context of the post or comment para to determine if it is really defamatory. Halimbawa, ito mga examples na sinasabing pikon ka. For me, hindi naman defamatory yung word na pikon ka. Because if you translate it in English, you easily get irritated, di ba? Tama ba yun yung translation na yun? Pikon ka, you easily get you easily get irritated with my statement. So pikon ka, I don't think that's defamatory. Pag sinabi naman bading ka, or dito sa Cebu City, bayot ka, before that was considered as a defamatory statement, but ngayon that is no longer considered as a defamatory statement because the LGBT are already given an identity. So it can already be considered as a compliment, pero it will really depend on the whole context kung paano sinabi. It can be sourced through the previous na mga conversation, previous comment, bakit dumating sa isang punto na nakapagsabi yung mga phrase na ganyan. So the whole context will still be considered. And then may mga elemento sa cyber libel like may mapanirang pahayag ba yon? May tinutukoy na tao ba? Yun ang mga criteria niya. Nakita ito ba sa ibang tao? At saka importante sa lahat, may mali siya ba yung pagkakabigkas ng salita or pag-post. So to make it short, Bumbukir, hindi lahat ng mura, hindi lahat ng biro or opinion ay automatic cyber libel agad. Depende pa rin yan sa buong sitwasyon. Okay, yun. It depends. Depende pa rin po talaga, attorney. Pero dito, attorney, sa sunod kong situational pa rin po. Paano naman, attorney, kung halimbawa yung isang fake news o chismis o post ng iba na medyo defamatory, ako, shinare ko
Shinare ko Ah, sa okay. aking, account sa FB kung saan. Tapos, ayun nga may nangyaring hindi inaasahan, nagkagulo. Ano yun attorney, kasama ba ako sa makakasuhan 'pag gano'n, attorney? Ano ang puwedeng i-defense dun kung sakali, attorney? Depende pa rin. May mga decisions na tayo sa Supreme Court na yung mga nagsi-share at saka comment lang, ano yun, that is not considered automatically as cyber libel. Pero depende pa rin yun kasi pwede mo naman i-share na may kasamang tag, di ba? May, pag mag-share ka, haluhan mo pa ng sarili mong ano, ah, yung post mo na, oh, ito na yung ginawa ng magnanakaw. Pero hindi mo talaga original post yun. Pero pag share mo ng post, may kasama ng ano, may anong tawag dyan, caption. Oh, so it depends on the caption mo or the intention mo. It will show naman sa situation kung may defamatory intent ka talaga at may malis sa pag-share mo. So, posible yung sagot ko dyan. Um, kung ang pag-share or repost mo ay nakatulong sa pagkalat ng mapanirang post, maaari ka ring managot. Hindi lahat sapat ng depensang share ko lang to or retweet lang naman to sa Twitter. So it's not always a defense, but it can be, but it is not always a defense. Opo. And, dito attorney, maisingit ko lang attorney katanungan, ano po, paano naman attorney kung ano, kung mga patanong? Halimbawa, yung nagtatanong ka lang naman pero parang medyo nakaka-offend pakinggan. Halimbawa, nagtanong ka, "Kurakot ka ba?" Yung mga gano'ng tanong, paano ba maging kurakot? Yun ba attorney, yung mga cyber libel na din po ba yun na puwedeng i-consider, attorney? Bumbukir, I have been defending and prosecuting cyber crimes ngayon. That is one of my forte. So, pag yun ang caption, kurakot ka ba tapos may question, I don't think it's defamatory, pero there is one thing that I am very sure about it, is that whoever alleges kung sino yung magpro-prosecute, yung burden of proof na sa kanya. So, based on that, ano lang, yung example alone, hypothetically speaking, hindi sapat yan. That's not enough. So, the prosecution should bear the burden of proof, no, in na patunayan niya na may iba pang mga ebidensya that will corroborate na talagang may malis yung post niya. It's not just only that question mark na may ano, kurakot ka ba or something else. Okay po, yun. Very well said, attorney. Ito, attorney, last ko na lang na question bago ko naman ilipat dito sa aking partner yung opportunity para magtanong po sa inyo. Ito, attorney, last ko pong question. Sa pagkakaalam ko, attorney, 1 year lang yung prescription ng cyber libel. Pero pa-correct na lang ako, attorney, kung mali ako. Pagka sakali, attorney, kung halimbawa 1 year lang talaga yung prescription ng cyber libel, ibig sabihin ba nun, attorney, after 1 year, safe ka na kahit viral yung post na na-post mo, attorney? I will explain first prescription. Pag sinabing prescription of crimes, you have to file a complaint kaagad within that specific period from the commission or discovery of the crime. Pag lumampas na yan, the state no longer have jurisdiction or don't have any cause of accusation already against that alleged perpetrator. Yung ibig sabihin yan na hindi ka na makapag-file ng kaso pag prescribe na yung crime. You are only given a specific time to prosecute. Depende pa rin yan sa krimen, no? Kasi may mga less grave felony, may mga slight felony, mababa lang yung mga sentensya. So, mas mababa yung sentensya, mas mababa yung years or months sa prescriptive period. Halimbawa, dito sa cyber libel, may mga lawyers siguro na nakikinig sa atin ngayon, no? So, this is a really good help kasi dito tayo sa cybercrime, sa cybercrime of 2012 na batas, sinabi kasi yan, 1 degree higher. Tapos, wala naman sinasabi dyan sa anti-cybercrime law na may prescriptive period dyan. So, yung ginawa ng iba, they base the prescriptive period sa higher penalty kahit wala doon sa batas. Pero merong pinalabas yung Supreme Court last 2023 na if walang sinabi yung bagong batas na prescriptive period, lalo na sa mga cybercrime like cyber libel na originally from the revised penal code, you cannot use the new law to assume
na ito na yung bagong prescriptive period. Kasi say for example sa libel is only 1 year. Tapos yung iba, ginawa nilang, they assume that it's 5 years kasi 1 degree higher. So sabi ng Supreme Court, no, because the law did not say otherwise, walang amendment nila sa prescriptive period ng libel. So they have to go back. They don't have a choice but to just interpret the law and go back to the original revised penal code provision na 1 year lang. Kaya nga, doon sa cyber libel, 1 year lang dapat yung prescriptive period. So, that means na pag lumampas ka na sa 1 year, the state don't no longer have cause of accusation for criminal law. But that does not mean naman na yung complainant wala na siyang cause of action kasi may mga civil cases pa naman, mga damages. They can still file cases against that person, hindi na lang krimen, not already criminal cases because of prescription of crime. Okay po, very well said po, attorney. So ito, attorney, sa puntong ito, ibibigay ko naman kay Bombo Kim ang pagkakataon para magtanong din po sa inyo. Bombo Kim? So yun, good morning po ulit, attorney, and welcome po dito sa ating programa. Siguro matanong ko lang po, since kayo po sabi ninyo, nakahawak na kayo kadalasan ng cyber libel cases. Pero po in general dito, attorney, sa sa cybercrime natin ng mga tinutukoy, ano po ba yung observe ninyo na pinakamadalas ninyong ma-encounter or pinaka-rampant din, and rather siguro pinakamahirap basagin o pinakamahirap po i-defend throughout your experience, attorney? Mahirap. It's not about the question, Bombo Kim, but it's about disclosing information kasi if based on my experience, I will be already divulging lahat ng mga merits and technicalities ng mga clients natin. So bawal yan sa sa code of professional responsibility. Pero general na lang sa for the public to know, yung pinaka-importante na kailangan aware at saka yung mga challenges in court is to prove the authenticity ng ebidensya. Kasi the Supreme Court recently provided guidelines. Kasi electronic to eh. And this is subject to electronic document rule. But how will you be able to provide this in court? Kailangan dala mo yung device na ginamit mo so that you can prove to the court that when you open, you discover the defamatory post or something else. Dito mo nakita yung sa screen na yan. Tapos, you have to print it out. You have to show to the court. Ang daming guidelines. You have to compare the print-out copy to the original electronic screen. Pakita mo yung dalawa sa court. Tapos, i-prove mo pa yung integrity, yung mga timestamp, yung paano ka nag-screenshot ng document. Kung gamit mo yung phone mo, iPhone, Android, or laptop, you have to explain to the court kung paano ka nag-take ng mga screenshots, tapos order ng mga timestamps, tapos ano yung particular device na ginamit mo, and who other witnesses yung nakakita sa post na yon. You have to present everything. So it may sound very simple, no, na parang Facebook post lang yan. Pero pagdating sa korte, ang dami talagang kailangan mong gawin to preserve the integrity kasi mas marami pang yung kailangan na proof according to the Supreme Court na kailangan ipakita mo doon to prove na ito talaga yung ebidensya sa electronic document versus yung ordinaryo na physical copy lang, yung mga falsification of public documents, yung mga hard copy. That's less harder compared to proving cybercrime. So mostly, Bombo Kim, babagsak yung kaso not because of the cause of accusation, not because of the post itself, but because of how the evidence was presented in court. So, yun ang importante na challenge na pag mag-file ng mga cyber libel or mga cybercrime, the representative or the legal representative should faithfully comply with the rules on integrity, competence, and authenticity of the document. Kasama na yun yung mga preservation of data, paano mo na-preserve yung data. So, there's a decision already there sa Supreme Court. So, may guidance yan. So, you just have to look for it and then follow it. Yun lang. So yun, that's important, no? Thank you for that, attorney, kasi nga po yung para malaman din, especially nitong publiko, yung relevance o kung gaano kahirap kumbaga i-prove o yung preparation, and yun nga po, anything about this case
relevant po dito sa Cybercrime Act, attorney. Pero siguro matanong ko na rin po, attorney, since considering yung week po na sineselebrate natin ngayon and with the recent events po dito sa ating schools, attorney, ngayon po na month of June, nakikita niyo po ba na nag-hold ng relevance yung application nito pong ating batas in any way po or in any angle na pwede po makita nitong ating mga kinauukulan? Of course, maraming anggulo dyan because whenever we involve social media, may social media na kasi tayo ngayon, this discussion will really help yung mga events na ganito kasi if it's like a regular holiday, special holiday, of course may mga postings. Sabi mo kanina may Pride Month, may ngayon Father's Day. So lalo na dito sa LGBT community, we really cannot avoid na may mga lovers, may mga haters, yung mga ganyan, may mga commenters, may mga netizen. So regardless kung ano yung post, they have to be very careful about that because we already have existing laws. We already have very good anti-cybercrime laws. Dito na lang yung challenges sa pag-enforce na lang at saka pa yung pag-prosecute na lang. So it helped in some way. The government, instead of I personally think na there's no need already to make any other amendments or new laws. But for now, they have to focus more on the enforcement na lang ng batas. At saka magdagdag naman ng mga maraming ACG or anti-cybercrime group personnel kasi considering na marami na rin yung mga complainants sa mga postings ngayon, yung docket of cases naman dun sa anti-cybercrime group, marami din. So they will also have challenges in filing the applications for e-warrant. So I think if there's something to improve, yung pagdagdag na lang ng mga personnel sa anti-cybercrime group. Ayun, siguro third and last question na lang po, attorney, bago ko po ibalik sa aking kapartner itong pagtatanong. Sa atin po, considering din yung mga nangyayari, kumbaga, katulad nga po ng intro namin ni Bambukir kanina, kumbaga, nakikita namin yung education as may vital role po para kumbaga maiwasan yung anumang krimen o violence. Tulad nga po dito sa responsible use and consumption din po ng social media. And there is a saying nga po kasi attorney na ignorance of the law excuses no one. I think parte din po yan sa pinag-aaralan na sa rule of law. Sa atin po, paano po siya magiging mapopromote effectively considering that yun nga po meaning to say parang may less education in terms of hindi pa responsible enough yung mga nakaka-commit po nito. Regardless po sino siguro kung ano yung age na kinomit nila itong paglabag sa nasabing batas. Will you please simplify your statement, your question? Yun na lang po, attorney. So, paano po ba natin to mapopromote effectively considering nga po na, kumbaga, as evident ngayon, attorney, parang marami pa rin po yung, kumbaga, lumalabag sa Cybercrime Act. Just like other crimes, marami din naman yung lumalabag ng mga krimen. if not, we look at all of our jail facilities, may congestion dyan, marami ng nagsisiksikan na yung mga tao doon. So it's not only limited to the anti-cybercrime violation, pero you are correct na with respect to the rule of law, ignorance of the law is not an excuse na hindi sundin ang batas. Hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ko naman alam I just spoke it from my heart, kaya nag-post ako. So, the solution, of course, is andyan yan sa mga paaralan. Sa high school pa lang, kailangan na yan yung mga provisions na yan, kasama na yan sa mga awareness. And this interview is what we are doing. We are providing general knowledge to the public. Dito sa Cebu City, may programang Jura Lex Sed Lex. The law may be harsh, but it is the law. And I constantly provide general knowledge din. So, general education is very important for the people to know, especially for those who are less fortunate, who were deprived of education. And that is why we have Bombo Radio para makatulong naman tayo sa community in some way. But that does not mean na
pwede na yung government natin na hindi mag-provide. So, yung mga lawmakers natin, kailangan they should also put more focus on general education to the public. Hindi na lang away ng away dun sa taas. Yun, with that, thank you very much, attorney. Siguro ibabalik ko na po kay Bombo Kier. Ito yung mga pagtatanong ulit. Okay po, iyon. And ito, attorney, balik sa akin. Ito, attorney, dahil limited lang yung ating time. Second to the last question ko na ito, attorney, bilang paglilinaw na lang po. Paano, attorney, kung halimbawa nag-post yung isang tao sa social media, let's say sa Facebook, ng defamatory na post, pero ang katwiran niya naman, totoo naman kasi, or kung hindi, ay, opinion ko to. Wala kang magagawa, opinion ko to. Or ginawa niya naman ng allegedly or di umano. Pag ganun ba, attorney, safe na ba yon sa cyber libel, attorney? The answer is not always. Hindi palagi. Kasi kung opinion lang talaga at hindi ipinapakita bilang katotohanan, maaari itong maging depensa, but not through public. Of course, you can say it in public na I was just defending myself. Pero alam mo, pag may criminal complaint na doon sa fiscal's level, hindi naman proof beyond reasonable doubt yung kailangan doon sa fiscal's level. Kailangan probable cause lang. Na probable ba na itong statement na yan nakakasira ng isang tao? So not always proof beyond reasonable doubt kasi sa korte na yan yung level of proof na yan. So pag may criminal complaint laban sa iyo, and lalo na pag hindi mo sinagot yung criminal complaint sa iyo doon sa fiscal's level, though, if the evidence is showing probability of the cause of accusation, they will file an information sa iyo sa court. So yung evidence na yan na I just use it as an opinion, that will depend on the person who is giving the statement, but that can sometimes be considered as a defense as long as the opinion is not defamatory. Kung sinasabi mong totoo ang sinabi mo, like I said, kailangan mo pa rin itong patunayan sa korte. This can be considered as fair comment, of course, kung ito ay tapat at opinion tungkol sa isang usaping may public interest. But that is not always a reason, lalo na pag lahat ng mga elements ng crime papasok, such as among others, defamatory ba? Are you making a comment below the belt? Diba? Instead of criticizing the actions only of, example, a politician, but sinabi mong may karamdaman. Example, may karamdaman na wala kang source, wala kang basihan. So, meron ng defamatory statement at saka haluan mo pa ng proof of malice. Pag may mga ibang corroborating evidence na magpupunta na malicious talaga yung pagpupost mo, wala kang basihan, then yung opinion lang cannot be considered as an excuse. Okay po, yun. Very well said, attorney. So ito, attorney, bago tayo magtapos sa atin pong interview, ano na lang, attorney, yung maiiwan nating mensahe sa mga kababayan po natin, sa mga nanonood sa atin ngayon, para syempre magkaroon sila ng guide sa pagpo-post nila sa social media, maging maingat sila para hindi humantong sa makakasuhan sila ng cyber libel, attorney. Ano yung maipapayo natin sa kanila, attorney? Yes, Bombo Kier. My message is this. Bago mag-post, tanungin muna ang sarili. Like, totoo ba to? Or may ebidensya ba ako? Makakatulong ba to sa iba? Or makakasakit ba to sa iba? So those are the questions muna na before you click post dyan sa kung anong application na ginamit mo, ask those questions to yourself. We have freedom to express. Pero may kasama rin itong pananagutan. So mas mabuting mag-isip muna bago mag-post kesa naman humarap sa kasong pwede naman maiwasan. I think yun lang yung message ko.